Libo-libong sister ang maraming taon nang aktibo sa malaking hukbong ito. Si Bertil Kopilian, isang special pioneer sa West Virginia, sa Amerika, ay pumasok sa buong panahong paglilingkod noong 1958. Sa panahong iyon, naakay niya sa bautismo ang mahigit sa 60 tao. Paano siya natulungan ng kanyang saloobin sa ministeryo na magpatuloy sa halos 60 taon na? Sa lansang sa katotohanan, si Itay nung lumalaki ako, pero si Inay ay napakasigasig. Alam kong katotohanan ang itinuturo sa akin ni Inay. Alam kong ito ang gagawin ko. At di madali yun, pero ginawa namin. Ako ay makaama. Pero tiniyak ni Inay na malaman ko at ng mga kapatid ko ang katotohanan. Tinuruan niya kami noong wala pang pantahan ng pag-aaral sa Biblia ang mga bata sa kongregasyon. Siyempre, umangal kami, napilitan. Pero buti na lang ginawa niya. Napaka-positibo ni Inay. Kahit sinasalansang, nakita ko kung paano niya ito hinarap at kung gaano siya katatag at kadeterminado. Yun ang itinuro niya sa amin. Ang ganong determinasyong maglingkod kay Jehova ay kondisyon ng isip. Kahanga-hanga ang isip, kaya ka nitong hilahin sa mabuti at di ganong mabuti. Kaya naman, noon naging determinado ako sa isip ko na paglingkuran si Jehova. Sa kongregasyon namin, may mga pinahirang kapatid. Ang bait-bait nila sa akin at pinasigla nila ako. Nakasama ko sila sa paglilingkod. At naisip ko noon, ganito ang gusto ko. Gusto ng mga bata ang atensyon. Maibibigay mo ito kung kakausapin mo sila at aluking makasama mo sila sa ministeryo. At tulungang maghanda ng presentasyon at ensayuhin ng paulit-ulit para handa sila sa ministeryo at mas ma-e-enjoy nila yun. Ganon ang ginawa ng mga pinahiran sa kongregasyon namin noon. Binigyang pansin nila ako at nagustuhan ko yun. Natutunan kong magturo na isinasaisip yung tao, yung kanilang sitwasyon, at kung ano kaya ang nasa isip nila. At batay sa mga ito, kung ano naman kaya ang mga tekstong tutulong sa kanila. Kaya sa mga pag-aaral natin, sinisikap kong ikapit pa rin ang ilan sa mga ito. Laging may mga hamon. May matitinding taglamig sa mismong lawa kung saan ako banda nakatira. Nakaparada ang trailer ko sa pwesto na tuwing hahangin na susundan ng niebe at yelo, naseselyado na ang pinto. Kaya may malaking kutsilyo ako sa kotse na ipinanghihiwa ko sa palibot ng pinto para mabuksan. Alisin yung nakaharang na yelo. Nakakatuwa lang. Sinalansang din ako sa teritoryo gaya nung galit na ale. Sinipa niya ako. Tinamaan ako sa tiyan. Kaya umalis na lang ako. Pagkatapos, nung dun uli ang teritoryo, walang gustong pumunta roon. At wala pa nun yung kaayusan na laktawan ang mga ayaw magpadalaw, wala pang ganun. Kaya nakipag-usap na lang ako at sabi ko sa kanya, "Ay, kumusta? Alam ko nakausap na kita noon." Naalala rin niya at sabi ko, siguro masama lang ang araw mo noon." Nanghina ako nung iilan lang ang mga study ko, kaya matiyaga akong hiniling kay Jehova, "Jehova, tulungan mo ko, kailangan ko ng mga Bible study at pagkatapos dapat mo ring hanapin sila." Nawala sa akin si Itay, si Inay, mga kapatid kong babae at lalaki. Natural lang na panghinaan ka ng loob, pero pinalakas ako ni Jehova at ng mga kaibigan at naging abala ako sa ministeryo.
Muli, ito ay kondisyon ng isip. Padadaig ka ba sa hamon o dadaigin mo ang hamon? Madadaig niyo ni Jehovah ang hamon. Isa sa matitinding kasangkapan ni Satanas ang panghihina ng loob. Lagi kong sinasabi sa sarili, di ako papayag na maibagsak ni Satanas. Kung kalusugan ang pag-uusapan, napakabuti ng lagay ko araw-araw. May isang binti lang ako na pasaway. Iniisip ko si Jacob. Iika-ika siyang naglingkod kay Jehovah. At naiisip ko rin si Pablo. Kaya mapananatili kang mapagpakumbaba ng mga kalagayang ito. Paulit-ulit akong nanalangin tungkol dito pero gaya ng kay Apostol Pablo, di nawala. Kaya kako na lang, sige, remedyo na lang muna. Hanggang Armahedon lang naman to. Kapag nakapagpasya ka ng ito ang gagawin mo, ito ang buhay mo, ito ang gusto ni Jehovah na gawin mo, magagawa mo nga ito. Nakita ko kung paano niya ako inalalayan. Nangailangan ako ng trabaho, pera, lakas, kasama dahil madalas akong mag-isa sa ministeryo. Sinasabi ko kay Jehovah at nariyan siya lagi para sa akin. Gusto kong patuloy na mag-pioneer o maglingkod kay Jehovah sa pinakamabuting magagawa ko, anuman ang mangyari. Wala nang hihigit pa sa kagalakan na may natulungan kang mabuhay magpakailanman. May mas mabuti pa ba ron? Better could it be? Si Sister Copilian ay may mabuting epekto sa mga naturuan niya. Alam ko ito sapagkat nasumpungan niya ako sa pagbabahay-bahay noong ako ay 14 anyos. Sa edad na iyon, ang tunguhin ko ay maging isang doktor. Isang gabi, siya ay nagsabi sa akin, "Alam mo sa bagong sanlibutan, hindi kailangan ng mga doktor kasi si Jesus ang magpapagaling." Ang totoo, dismayado ako. Kasi gusto kong tumulong sa mga tao at maglaan para sa aking ina. Pero idinagdag niya, ang kakailanganin natin ay mga guro. Mukhang magandang ideya yon. Pero dahil nakapokus ako sa karir, sekular na guro ang iniisip ko. Iba sa kanya. Sa kanyang pagtsatsaga at pangangatwiran, natulungan niya akong maging ang pinakamahalagang uri ng guro. Isang guro ng salita ng Diyos. Meron bang kagaya ni Sister Copilian sa inyong kongregasyon? Nagpapasalamat tayo sa masigasig na espiritu at personal na interes na ipinapakita nila sa atin. Tiyak mahalaga sila kay Jehovah gayon din sa atin. Like we do.